Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulog ko pa sa Magloba sa TFC, the Filipino Channel. Siyempre, nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, may tao ba sa buhay mo na mahirap mahalin? At paano kung ang pinakamahirap mahalin ay hindi stranger, kundi asawa, kapatid, magulang, in-laws, kamag-anak? Naku po, ang hirap yan. Problema yan. Pero good news po, mamaya pag-uusapan natin. Ano ang dapat malaman at gawin para mahalin ang mga dapat mahalin kahit mahirap silang mahalin? Parang hirap na hirap ka. Hirap eh. Sa ating episode na Loving the Unlovable, pag-uusapan din natin ang iba't ibang paraan para mabawasan ang anxiety. Pero bago ang lahat ng yan po, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo lahat sa patuloy niyo pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pa Sa Magloba. At syempre, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nakadaupang palad namin this week. At syempre, happy birthday sa lahat ng nagsiselebrate ng birthdays today. By the way, special birthday greetings to Tita Carmel Sayas. Happy 75th birthday to you. Thank you, Tito Gimo and Tita Terry Moreno for inviting me to be a part of Tita Carmel's special celebration. And as we honor Tita Carmel, let's take a look at some of the wonderful memories surrounded by her family and friends on her 75th birthday celebration. Happy birthday once again, Tita Carmel. May the Lord continue to shower you with His abundant grace and faithfulness. Happy birthday, dear Carmel. Happy birthday to you. Okay, simulan na natin ating programa na Tulong Pampagana. Ang paniniwala po namin, one idea can change your life. Or in this case, one quote can change your life. Ang tulong pampagana quote natin sa araw to ay, we don't get all that we want, but we get all that we choose. Siguro, pag-isip po kayo mabuti, nagtataka ba kayo bakit hindi lahat ng gusto nyo nakukuha nyo? Malamang natanong nyo na sa sarili nyo, ha? Simple lang po ang dahilan. Kasi hindi ka naniniwala sa quotation na to. We don't get all that we want, but we get all that we choose. Sa Tagalog, hindi natin nakukuha ang lahat ng gusto natin, pero nakukuha natin ang lahat ng pinili natin. Siguro parang gumugulo. Sir, gusto ko pala, ba't di ko nakukuha? Kasi nga po, hindi po lahat ng gusto natin nakukuha natin. Di ba parang siya, sir, parang malabo tong pinag-uusapan natin. Okay, magalala. Palilinawin po namin, ibigay namin kayo ng mga example para maunawaan nyo itong quotation na to. Okay, sample. Okay, example, halos lahat ng tao gustong yumaman. Tama? Mm. Ang tanong, lahat ba ng tao mayaman? Hindi. Diba hindi? So, ang tanong, bakit? Kasi gusto lang nilang yumaman. Pero hindi naman nila pinipili ang mga habits ng mayayaman. Disiplina, sacrifices ng mga mayayaman. So, napansin niyo po, iba po yung gusto, iba yung pinili. Okay, for example, gaano karami sa inyo gusto maging healthy? Halos lahat gusto natin maging healthy. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ano ang pinipiling yung pagkain? Hindi yung healthy. Nagkakaintindihan tayo. So yung po, ibig sabihin, maganda yung may maganda kang gusto. Pero po, hindi po yun ang nagdidetermine ng buhay mo. Ang nagdidetermine ng buhay mo ay yung pinipili mo araw-araw. Correct ka dyan, no? Katulad nga nung nabanggit natin kanina, may gustong yumaman, pero yung iba piniling maghirap. Bakit? Paano Oo, nangyari? pinipili nila yung mga desisyon ng mga mahihirap or desisyon na hindi magli-lead to their goals. Ibig sabihin niya, diba? hindi nag-iipon, hindi Oo. gastos ng gastos dito, bili ng mga bagay na hindi pa naman Yun ang dapat nila. pinipili. Yun ang Oo. pinipili. Pero sa isip at puso nila, gusto kong yumaman. Ang problema po, hindi po consistent yung gusto sa ginagawa. Kaya po, hindi niya nakukuha yung gusto niya. Oo, katulad ng sinabi mo kanina, di ba? Halos lahat ng tao gusto maging healthy and fit, di ba? Ang tanong, lahat ba lahat ng tao healthy and fit? Hindi. Kasi may mga taong pinipiling gumising ng maaga, mag-exercise, kumain ng tama para maging healthy. Pero marami din ang pinipili na hindi maging healthy dahil ayaw nilang gumising ng maaga, ayaw mag-exercise, ayaw kumain ng tama. Kasi nga po, hindi sila naniniwala sa quotation na to. Ulitin ko po, pakinggan nyo mabuti. We don't get all that we want. Hindi natin nakukuha lahat ng gusto natin. Sa totoo lang ho, we get
all that we choose. Ang nakukuha po natin, yung pinipili natin araw-araw. Oo, sabi nga, gustuhin mo mang mag-exercise. Kung hindi mo naman pinipili mag-exercise, hindi ka mag-exercise, di ba? Kasi magkaiba ang Gusto at pinili. Lilinahin pa natin, yung kailangan maunawaan yung support. Dapat, pwede sabihin, I like to do this, I like this, gusto ko to. Pero mas maganda daw pala hindi yun. Pipiliin kong gawin to, pipiliin ko ito na magpapaganda ng buhay ko. Oo, kaya nga may mga gusto tayo sa buhay, pero hindi natin pinipili. Malamang by this time, alam mo na bakit hindi mo nakukuha ang mga gusto mo sa buhay. Sana. Alam mo kung bakit? Ulitin po namin, because we don't get all that we want, but we get all that we choose. Oo, minsan gusto nating mag-aral, di ba? Gusto nating makatapos ng pag-aaral, pero hindi pinipiling mag-aral. Kaya nga ang payo namin, maniwala doon sa quotation na sinabi namin sa inyo na we don't get all that we want. Huwag lang sana puro gusto. Gusto kong maging certified, gusto kong maging RN, gusto kong maging ganito, gusto kong mawala ng pimples, gusto ko, di ba? Marami tayong gusto pero sana maisip natin na all what we need to do is we can get all that we choose. Palagi po namin sinasabi sa inyo, Panginoon. Palagi natin kapanalangin sa Diyos na gusto natin gumanda buhay natin. Oo. Tama. Wala pong masama doon na magkagusto. Pero sana sa araw na ito, maipasok natin sa isip natin ang kaimportantehan o mas value ng pagpipili kaysa sa paggusto. Magsisimula lahat sa paggusto, pero dapat tatapusin natin sa pagpipili. Ano man ang gusto nyo, sana piliin nyo rin para maabot nyo ang mga pangarap. Ang ganda ng sinabi mo, minsan gusto nating mapalapit sa Diyos. Pero pagising mo sa umaga, anong una mong kinukuha? Pinipili mo yung cellphone mo over magbasa ka ng Bible o manalangin, di ba? So sana mula sa araw na to, lahat ng gusto nating mangyari sa ating buhay ay pipiliin natin. Gawin natin ang tama kahit kung minsan mahirap gawin. Pero dahil gusto, dapat piliin mo. Sana mula po sa araw na ito, maniwala at gawin. Ito pong paniniwalang o quote na to, we don't get all that we want, but we get all that we choose. Para mas maging matagumpay, mas masaya ang ating buhay. At sigurado kaming gaganda ang buhay niyo. Okay, and speaking of being healthy, alam niyo po, one of the greatest investments we can ever make is in our health. Because when we are healthy, we have the strength to fulfill God's purpose for us. Alam niyo ba, our family discovered Lagri at Power Lab in Santa Clarita. And I can honestly say, it's one of the best decisions we made for our wellness journey. Anong diferensya ng Lagri? It's a full body workout that is challenging but gentle on the joints. Ibig sabihin po, kung meron po sa inyong gusto mag-exercise and for so long hindi nyo magawa for so many reasons, meron po akong hiling sa inyo. Okay? Subukan nyo po ang Lagri. Baka ito po yung matagal nyo nang hinahanap na hindi nyo makita. Ako po, I tried so many exercises, pero ito po, tingin kong baka ito po yung pwede kong gawin for a long period of time na tunay na makakatulong sa aking kalusugan. Sana sa inyo rin. Oo, kasi gentle on the joints. Dahil low impact to Habang pinapalakas itong yung muscles and core, pinapaganda rin yung balance, flexibility, posture, and endurance. Diba? Pagpapapayat ba to? Hindi, no? Pwedeng makapagpapayat. Okay, nakakatulong po sa pagpapayat. Pero hindi lang po ito sa pagpapayat. Pwede rin po ito makatulong para maging stronger kayo, lalo na medyo nagkakaedad na katulad ko. Tayo po, unti-unting kinakain po ng ating katandaan yung ating mga muscles. Kailangan po tayo mag-develop ng muscles para po tumanda tayo ng malusog at malakas. Oo, at malakas. At alam nyo ba, sa bawat Lagri session, you will leave feeling stronger, more energized, and more motivated. Talagang when you move better, you live better. Remember, age should never stop us from becoming healthier. Hindi kailangan hindi kailangan sa huli tayo magsimula o kailangan gawin natin itong mga bagay nito sa huli na. Bata pa kayo, pwede na kayo mag-workout. Pero matanda na ako, pwede mo pa rin simulan mag-workout. Yes, every workout is a step toward a stronger body, a healthier mind, and a better quality of life. Pag mo hintayin na ang katawan mo na magsabi sa'yo na kailangan mo ng kumilos,
Start today. Join us at Power Lab in Santa Clarita. Experience the power of Lagri. Discover what your body is truly capable of and unleash the healthiest, strongest version of yourself. Kita-kits tayo sa Power Lab, ha? For more information, bisitahin niyo po ang Power Lab on Instagram and get the details flashed on your screen. Ito yung example ng pinili. Choose Power Lab. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag bibitiw! Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, so continually po kami magbibigay ng mga tips para mas gumanda ang inyong buhay. Pag-uusapan natin ngayon ay... Isang internet article na napakagandang nabasa po namin na gusto po namin share sa inyo. It is an article, Ways to Reduce Your Anxiety Immediately. Mabilis, okay? Ginawa po ito ng real life counseling. Makinig po kayo mabuti, baka makatulong po ito makabawas sa inyong mga bagabag sa buhay. Oo, sabi nga natin na nakaraan paalala ang gamot sa Taong nakakalimot. nakakalimot. Okay, itong paalala. Number 1, remember to breathe. Yung iba nakakalimutan na humingi. Remember to breathe. Stop for a moment and focus on breathing deeply. Yeah. So, maaring umupo ka, sit up straight, then take a long breath through your nose. Hold it for a count of 3, then exhale slowly while relaxing the muscles in your face, yung jaw, shoulders, and abdominal area. Alam niyo po, this will also slow your heart rate and lower your blood pressure. So, lalo na kung mayroon pong hindi magandang pangyayari sa buhay nyo, hinga. Kasi po yung paghinga ng malalim, nakakatulong po sa inyo makapag-react ng tama sa hindi magandang sitwasyon nangyari. Pero kung mag-react lang kayo in panic, medyo baka mali po ang gawin nyo. So, learn to breathe slowly. Okay, practice your deep breathing from time to time so that it becomes second nature, no? Yung parang parang parte na ng buhay mo. At alam niyo po, when under stress, lalo mong gawin ito. Okay. Another tip na kailangan nyo gawin, follow the 3-3 rule. Ano yung 3-3 rule? Ang dali tata, tatlong-tatlo, yun ang gagawin mo. Yan. Correct. This is a simple way to change your focus. Alam nyo, mag-start ka by looking around, no? Gawin mo ngayon. Look around and name 3 things that you can see. Silya, mesa. Ilaw. Oh, yeah. Ganyan. Next. Then, listen. What 3 sounds do you hear? Ano yung tatlong tunog na naririnig mo? Tunog ng computer, tunog Tunog ng ng electric aircon, fan, tunog. oo, Ayan. So, yun lang, diba? gawin nyo. Next. And then next, move 3 parts of your body. Tatlo, no? Galaw-galaw, no? Such as yung fingers mo, yung toes mo, or i-clench mo to, and then release your shoulders. Alam niyo, pag ginawa nyo yan, parang may dumadaloy dito po sa inyong leeg, tapos katawan nyo. Yun lang po ang ginawa nyo. 3-3-3. Maghanap na tatlong makikita, tatlong nadidinig, at tatlong gagalawin. It will improve kung ano man yung pinagdadaanan nyo, magbabago po yan. Number 3 tayo. Number 3, meditate. Ako, napaka-importante ito. Sabi ng pag-aaral, practicing mindful meditation can reduce anxiety and other psychological stresses. So, gagawin mo, upo ka lang, sit up straight with your feet on the floor. Sa paa yung paa mo. Diba? Lupa, sa sahig. Sa sahig. Close your eyes and recite out loud to yourself yung gusto mo, Paniniwala yung mantra mo. o yung diba? beliefs mo. Belief mo. Like, for example, Yung quote na pinag-usapan natin kaya kanina. trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No? Pwede mo gawin yon. You can also meditate on the promises of God. Pag ginawa niyo po ito, mapapansin niyo unti-unti magbabago ang pananaw niyo sa anxiety, sa mga problemang dumarating sa inyo, and you'll become a better person. At number Number 4, kung anxious ka, reach out. No, telling a trusted friend or family member how you are feeling is very personal decision. Alam mo, minsan, pagka sinabi mo yung nasa loob mo, yung sikretong talagang nagbabagabag sa'yo, luluwag ang panghinga mo di ba? But those who are close to you, ang dapat gawin mo,
Kasi ito po ay tremendous resource for handling anxiety. Talk to someone, no? Preferably in person, kung hindi man by phone na makakapagbigay sa'yo ng bagong pananaw sa buhay. Kasi po, may mga problemang kaya mong solusyonan on your own. Mm. Pero kung minsan, may mga problemang hindi mo pa kaya, kailangan mo ng tulong. Talk to somebody. Number 5. Number 5, physical activity. Ito yung sinabi natin kanina, di ba? Choose Lagri sa Power Lab. Kasi gentle forms of exercise such as walking, Tai Chi, or Lagri release those feel-good chemicals, no? So if you are not able to do those immediately, do something like stretching exercise man lang, no? Diyan sa desk mo, o take a short walk outside during lunchtime. Hagdanan, Oo. taas baba ka. Taas baba. Ay, nako, malaki maitutulong. Kung di nyo pa nagagawa, subukan nyo po. Malalaman nyo lang kasi pag sinubukan nyo yung epekto nitong mga bagay nito. Number 6. Music. Yan, this is so Nako. powerful. Alam mo, according to studies, yung mga tao daw na merong mild or severe anxiety nagbe-benefit from listening to soothing music. Kasi yung music po has been proven to lower the heart rate and blood pressure. Ako po, napaka-effective po niya. Pag ako'y stress, meron akong dinadalang problema, meron akong problema hindi ko masolusyonan, o may mga bagay na nakakairita sa akin, listen to good music calms me down and let me think clearly so that I can respond properly do sa problemang kaharap ko. Listen to good music. Yes. Number 7, laughter. Yeah. The act of laughing increases oxygen levels and helps with muscle relaxation. Alam niyo po yung pagtawa, no? Laughter just feels good and lightens the shifts of our focus. So, manood kayo ng nakakatawa or call a friend who always makes you laugh. You'll be glad that you did. Ang pinakamadali po, for example, kayo sa YouTube, sulat nyo lang, movies o videos that video. makes me laugh, funniest video, yun lang yun. Kung minsan nung walang katuturan yung pinapanood nyo, pero it makes you laugh. Laughter is so important po. Makikita nyo, gagaan po ang inyong pakiramdam. Sabi nga, laughter is one of the best medicines. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan sa araw na to. And bago tayo mag-pause for a short break, magbibigay mo tayo sa usapang kagandahan mula sa owner of Gravitas Med Spa na si Elaine Alberto. Elaine! Kapamilya, have you ever looked in the mirror before an important event and suddenly spotted a pimple? The truth is that pimples don't appear overnight. They typically develop due to clogged pores, excess oil, bacteria, and everyday habits we may not even realize we have. So paano natin mape-prevent ito? First, wash your face twice a day. Think of it as giving your skin a fresh start every morning and a clean reset every night. Second, keep your hands off your face. I know it's hard, but every time you touch your face, you transfer dirt, oil, and bacteria from your hands to your skin. Third, never sleep with your makeup on. It's a non-negotiable. Your skin works hard to repair itself while you sleep. Leaving makeup on overnight can clog pores and trigger breakouts. And here's another important tip. Use products that are suitable for your skin type. What works for your friend may not work for you. This is Elaine Alberto reminding you that clear skin isn't about having a perfect skincare routine. It's about maintaining a consistent one. And if you'd like professional skincare advice or treatments, visit Gravitas Med Spa on Instagram or Facebook. Looking forward to seeing you. Until next time! Thank you so much, Elaine. Until next time. Uy, by the way, Gravitas Med Spa have a special discovery package for only $67 lang. So, please see details flashed on your screen. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para mahalin ang mga dapat mong mahalin kahit mahirap silang mahalin. Sa ating episode na, Loving the Unlovable. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglobal. Vic Garcia po muli.
at Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, napansin mo ba na habang tumatanda tayo, hindi na good morning ang usapan, kundi kumusta ang A1C mo? May maintenance ka na? Anong BP mo today? Parang reunion ng lab results. Think about this. Ang katawan natin, parang cellphone battery. Yung bata ka, 100% full day. Ngayon, pagkagising mo pa lang, lobat ka na. Yung iba, ang sinasabi ay, okay lang yan. Healthy naman ako at bata pa. Hindi ko kailangan ng life insurance. Mga besh, mas magandang mag-apply ng life insurance habang bata pa. Kasi, the longer you wait, the more expensive it gets. Minsan nga yung akala mong healthy at bata, sila pa yung unang ginugulat ng doktor na, Ma'am, may nakita po kami sa result. May critical illness ka. Mga besh, hindi po prediction ng sakit ang insurance. Preparation po yan. Kasi we cannot discriminate sickness. Pwedeng magkasakit, bata ka man o matanda. At dito pumapasok ang living benefits. Habang buhay ka pa, may protection ka. May panggamot, pang-recovery. Kaya huwag maghintay. Dahil ang critical illness, hindi po nagpapaschedule. Ako po si Gina Christie na nagpapaalala, hindi mo kailangang hintayin ng sakit bago mo seryosohin ang proteksyon. Alam mo bang pwede kang maging referral agent? Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina. For more information about life insurance, email us at tulongkopasamo@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ano ginagawa natin Kung dito? saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, pag-uusapan po natin ang isang bagay na tunay pong importante sa ating buhay. Di ba? Hindi lahat ng tao ay madaling mahalin. Alam niyo yan. At iba na experience yan. At mas matindi ito kapag ang taong mahirap mahalin ay hindi basta-basta tao o stranger, Oo. kundi sarili mong kapamilya. Problema yan. Correct. Kasi aminin natin, iba ang hirap kapag kamag-anak ang source ng stress mo. 'Di ba? Kung stranger lang yan, pwede kang umiwas ka na lang. Huwag na kayo magkita. O huwag mo nang pansinin. Pwede kang lumayo. Pwede mong i-mute sa isip mo, 'di ba? O i-block sa isip mo. Pero kapag asawa mo na, kapatid mo, magulang, biyenan, hipag, bayaw, o ibang kamag-anak, ibang laban yan. Kasi madalas mo silang Oo, makita, hindi mo sila correct. pwede iwasan lahat. Minsan kasi, ang mga taong pinakamalapit sa atin, ang siya ring pinakamagaling pindutin yung trigger points natin para tayo maggalit at mairita. Alam nila ang ating weak spots. Alam nila ang history mo. Alam nila ang salitang kailangan nilang sabihin para magalit ka. At dahil pamilya sila, mas masakit. Oo, kasi the closer, no, the painful it is, yes. 'di ba? So, may asawa na laging defensive, may magulang na controlling, may kapatid na laging may comparison, may kamag-anak na mahilig makialam. Ay nako, may mga in-laws na parang laging may side comments, no? So, may mga relative naman na laging may drama package, may delivery pa nga, free pa, sa family gatherings. So, malamang may naisip kayong tao habang di-discuss si Ma'am Evelyn yung mga bagay na yan. At ang mas mahirap, kapag pamilya, madalas hindi simple ang usapan. Oo. Hindi pwedeng basta-basta sabihin, dito, tigil na yan. Hindi rin laging pwedeng sabihin, deadmine mo na lang. Kasi may blood ties, may shared history, may responsibility, may mga gatherings magkikita kayo, may mga memories, may mga emotional weight na hindi mo basta-basta maitapon. Oo, mas mahirap yun no? Kesa sa usapan kaya sa usapan natin ngayon, alam nyo, hindi natin pag-uusapan kung paano manalo. Sa away. Oo, hindi natin pag-uusapan yun. Hindi natin pag-uusapan kung paano patunayan na ikaw ang tama. Yes. No? Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mo mamahalin
ang mga taong mahirap mahalin sa loob mismo ng pamilya nang hindi ka nagiging dormant. No, na hindi mo sinisira ang sarili mo at hindi mo binababaan ang katotohanan. Totoo po yan. Gusto nating linawin agad ito. Ang pagmamahal po sa mahirap mahalin ay hindi ibig sabihin payag ka ng abusuhin nila. Hindi po Oo. yun ang pinag-usapan. Ang ibig sabihin lang, wala ng boundaries. Hindi rin po yun ang ibig sabihin Oo. nito. Hindi rin ibig sabihin, okay lang na manipulate ka, i-disrespect ka, i-control ka, may emotional damage. Hindi rin po. Okay? Hindi ganun po ang biblical law. Kasi po, may tamang pagmamahal. Correct. Oo, pero hindi rin tama na dahil mahirap silang mahalin, magiging harsh ka na. Mali Kasi rin minsan yun. ganun, ano? Mali rin Oo, yun. o magiging bitter ka na, o maging sarcastic ka na, o mapanira ka na kasi madaling magmahal ng lovable. Totoo. Diba? Ang tunay na test ng character mo, kapag ang kaharap mo ay difficult, draining, Nako. complicated, Nako. at malapit sa puso mo. Yeah. Dahil kapamilya. Yeah, malamang damang-dama nyo po yung topic na to. Sana makinig kayo mabuti at sana hindi nyo katabi yung problema nyo. Di ba? Good news po, sa araw na to, pag-uusapan natin. Ano-ano ang dapat malaman at gawin para mahalin ang mga taong dapat mahalin. Take note, ha? Dapat silang mahalin. Yes. Kaya lang nahihirapan kang Mahalin. mahalin. Yung po ang topic natin, ha? Kasi may mga taong hindi mo talaga dapat, hindi mo dapat mahalin dahil hindi mo kilala, kung sino. Itong mga taong talagang malapit sa puso. Oo, dapat mahalin kahit mahirap silang mahalin. Sa ating episode na Loving the Unlovable. Number 1. Okay, step 1, accept that some people in your family are hard to love. Hindi lahat ng kamag-anak ay easy. Hindi lahat ng family members ay warm. Oo. Hindi lahat ng may blood relationship ay healthy kausapin din. Oo, sana nga naman, madali, di ba? Totoo yan. Minsan, ang pagod mo ay lalo lang lumalala. Di ba nakakapagod? Sabi nga natin, mas nakakalala yung pagod ng emotional. Dahil gusto mong pilitin sa isip mo na dapat madali, easy silang mahalin, di ba? Kasi Dahil- kapamilya sila Correct. eh. Oo, pero ang totoo, may family members na talagang challenging. Totoo, kasi kung minsan, kaya po Oo. tayo lalo napapagod. Ito, challenging yung kapamilya mo. Pero nilagi mo sa isip mo, dapat hindi ganito. Dapat hindi. ganito. Dapat sila nakakaintindi. Pagod ka na nga doon sa kapamilya mo, pagod ka pa kaisip na dapat hindi po. Ang unang tip na tuturo namin sa inyo, tanggapin nyo may Accept. mga kamag-anak na mahirap mahalin. Kaya ang tanong, pagod ka ba sa ugali nila? O pagod ka rin dahil ayaw mong tanggapin na mahirap talaga silang mahalin sa kasalukuyan nilang state. So, yun po ang unang-una, tanggapin nyo kasama ito sa buhay. Kasi po, pag tinanggap nyo, mas madali po i-traverse at i-navigate itong problema. Kasi parang minsan gusto mong isipin na dapat hindi ako nasasaktan dito kasi pamilya ko to eh. Pero hindi ganon kasimple. Pwedeng pamilya mo sila at mahalaga sila, pero pwede ring mahirap silang pakisamahan. No, so, unang-una, tanggapin po. So, ngayon, alam nyo, paano gagawin to? We will give you practical application. Ano Sabi gagawin? mo sa sarili mo, oo, pamilya ko sila. At oo, mahirap silang mahalin sa ngayon. Hindi para i-condemn sila forever, kundi para maging realistic ka. Kapag realistic ka kasi, mas magiging wise ka sa pag-respond mo sa kanila. At yung po gusto natin, Oo. at the end of the day, ang importante, paano ka ba makikutungo Yes. sa kanila? Yun ang pag-uusapan po natin. Bigyan namin kayo ng maraming tips. Example, May kapatid kang laging mayabang. naka meron ganyan. Di wag ka pumunta sa usapan na umaasang bigla siyang magiging humble Hindi dahil po. birthday mo. Pag nararamdaman mo na yung Diba? pupunta kayo sa mga topic na pupunta, ibahin mo yung topic. Ganun lang. Hindi ko nga birthday mo, magiging humble siya. No, so be realistic. Kapag realistic ka, mas less ka na masashock, less reactive, at more prepared ka. So, yun po. Unang step lang tanggapin. Step number 2 tayo. Number 2, understand that hurt people hurt people. This is very important. Minsan, ang taong mahirap mahalin ay hindi lang talaga mahirap mahalin o ugali niya. Kadalasan itong mga taong to, sugatan po yan. Punong-puno sila ng unresolved pain, disappointment, rejection, bitterness, at insecurity. Ay nako, totoo yan. Minsan ang taong laging galit, baka matagal nang may dinadalang sakit. Yun, totoo No? yun. Yun yung laging may side comment, baka kasi may insecurity sila eh. 'Di ba? Yung laging controlling, baka punong-puno ng takot. Yun namang laging nananakit sa salita, baka lumaki rin silang sugatan. At naririnig nila yun araw-araw. So, yun po, lagay niyo po sa isip niyo na, baka kaya sila ganon
marami rin sugat. So, sa lagay ng magalit, maaawa ka ngayon. Kaya ang tanong, kapag may taong mahirap mahalin sa pamilya, nako, na-offend ka ba? Offense lang ba ang nakikita mo? O may puwang ka rin bang makita na baka sugatan din yung puso niya? So, sa lagay na galit, naaawa ka ngayon. Yes. Napaka-importante. Pero hindi ibig sabihin yan na dahil hurt sila, okay na ang ginagawa nila. Hindi po. Hindi ibig sabihin na dahil may pain sila, justified na manipulation nila, disrespect, at pananakit. Hindi po. Oo, kasi understanding is not excusing. Totoo yan. Compassion is not permission. Pero napakahalaga pa rin maintindihan natin ito. Kasi kapag naalala mong hurt people, mas nababawasan ang tendency mong personalin. Mm-mm. No, di ba? Walang personal, Walang personal. personalin agad ang lahat. Mas magkakaroon ka ng wisdom, mas magkakaroon ka ng awa. Practical application. Kapag may mahirap mahalin na relative mo, spouse, kapatid, magulang, pwede mong itanong sa sarili mo, ano kaya ang sugat o ano kaya pinagdaanan nila before? Bakit ganito ang ugali nila? Oo. Malaki maitutulong po niyan sa pangunawa mo sa kanila. Hindi para i-deny yung mali, ha? Kundi para hindi maging puro galit ang pag-response mo. Magkakaroon ka ng awa. Example, yung biyanan mo na lagi nakikialam, baka takot lang mawala ng halaga siya Oo. sa buhay o sa kapatid mo o sa asawa mo. May mga ganun po, parang gusto niya palagi kasali siya sa kwento. Bakit? Ayaw niya po maisang tabi. Oo, kaya ang feeling mo, controlling, Mm. di ba? Yung kapatid na laging mayabang, baka naman insecure. Kasi masyado ko successful. Oo, masyado ka matalino. Mm. Yung magulang na laging controlling, baka galing sa buhay na maraming takot yan, instability, no? So, tatandaan yung context does not erase the wrong, but it can soften your heart while keeping your eyes open. Ganda po, marami pa tayong pag-uusapan. Mamaya sa aming pagbabalik, itutuloy pa na natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag BBT. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap natin sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. Every interaction is an opportunity. An opportunity to encourage, uplift, or inspire. Your words can heal or hurt. So choose to speak life. A significant life adds value wherever it goes. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more live lessons, subscribe now sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin pagsagot sa ano-ano ang dapat malaman at gawin para mahalin. Ang mga dapat mahalin kahit mahirap sila, mahalin. Sa ating episode na Loving the Unlovable. Unlovable. Okay, review tayo ha. Sabi natin kanina, number 1, accept that some people in your family are hard to love or difficult to love. Tanggapin nyo na yan. Number 2, understand that hurt people hurt people. Number 3, Okay, number 2. ito, napakaganda. Para Remember, it is not a test of who they are, but a test of who you are. napakalalim po nito, no? Kasi po, sa totoo lang, kapag may taong mahirap mahalin, ang tanong ay hindi lang, ano bang klaseng tao siya? Oo. Minsan, ang mas mahalagang tanong ay ito, anong klaseng tao ba ako kapag kaharap ko siya? Oo, Get niyo po yan? ano? Ganun yan. Totoo lang, kasi madaling maging mabait sa mabait, di Mm. ba? Madaling maging pasensyoso sa patient. Madaling maging warm sa warm. Pero kapag ang kaharap mo ay difficult Nako. na, disrespectful pa, controlling pa, dramatic o draining, doon lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso. So, at the end of the day po, ito lagay niyo po sa isip niyo. Anong klaseng tao ba ako? Hindi siya. Anong klaseng tao ba ako to deal with these people? Tatatuhin ko lang ba ng tama yung mabait na tao? At yung mga walang hiya rin ako? O kahit hindi maganda ugali nila, tatatuhin ko pa rin sila. Oo, kasi kapag kaharap mo ang taong mahirap mahalin, mas lumalabas ba ang bitterness mo, ang pride mo, ang galit mo, o mas lumalabas ang character
na hinuhubog ng Diyos sa'yo. Ganda pong paalala na yun. Ito lang pong step number 3 pag nailagay nyo sa puso nyo, na hindi pala importante yung ginagawa nila, importante how will I respond? And am I responding properly? Promise, mapapawasan lahat ng problema. Kasi parang pwede nating isipin na ang buong issue sila. Kasi di ba lagi tayo naiinis, Sila, di ba? sila. Pero minsan ginagamit ng Diyos yung difficult people para i-reveal kung gaano pa kailangang lumalim ang pasensya natin, yung self-control natin, yung boundaries natin, yung humility natin, at dependence natin sa Diyos. Ganda po na, no? Sabi nga po ni Oswald Sanders, the people God uses to test me are not necessarily the people He's testing. Hindi po sila. Yes. Tayo yung tinetest. Matindi po yan. Ibig sabihin po niyan, habang iniisip mo sila ang problema, baka ikaw din ang hinuhubog ng Diyos sa sitwasyon na to para masolusyonan mo rin yung mga problema. Correct. At yan ang mahirap tanggapin minsan. Kasi mas gusto natin na sila lang ang baguhin ni Lord. Di ba? Mas gusto natin na sila lang ang mag-repent. Sila lang ang mas tumino. Sila lang mahiya. Pero minsan ang tanong sa atin ng Diyos, anak, ano ba ang nare-reveal sa'yo? Ano bang lumalabas sa puso mo habang kaharap mo ang taong ito? Ganda po na sana malagay niyo po, ma-meditate niyo po yun. I promise you, yung lang ho will make a lot of difference when dealing with unlovable people. Kasi kuminsan po, nakatingin tayo, unlovable siya. Kuminsan tayo pala yung unlovable. Oo. Naku! Kaya nga, ang practical application sa susunod na matrigger ka ng taong mahirap mahalin, huwag lang itanong, bakit ba siya ganyan? Tanong mo rin, ano ang nare-reveal sa akin dahil sa kanya? Pride ba? Paghihiganti ba? Pagmamataas ba? Sarcasm ba? Bitterness ba? O grace? O wisdom? O self-control? Ay, example na po, kapag may relative na laging may pasaring, alam niyo yung side comment, at gusto mo rin gumanti, may mga pagkakataon, gusto natin, yes, at tawag na sarcasm, pwedeng yun ang moment na ma-realize mo na ang laban ay hindi lang against them. Kung may isang yun ang laban eh. Ang laban ay yung sarili mo pala nilalabanan mo. Nilalabanan mo pala yung self-control. Nilalabanan mo pala yung patience. Ibig sabihin po, hindi sila kaaway. Kuminsan tayo po ang dapat ayos. Correct. At dito po papasok ang spiritual maturity. No, loving difficult people is not only about surviving them. Yung mga, hi, salamat, nakatapos ako dito. Hindi. It is about guarding who you are becoming while dealing with them. Number 4. Number 4, protect your heart from bitterness. Ganda Ayan. Kasi kapag matagal kang nasasaktan ng pamilya, may tendency kang magalit. At minsan, ang masakit, hindi lang sa kanila nagagalit, pati na rin sa ibang tao. Pati yung kaibigan, kamag-anak ng taong nyo, kasama sa galit Oo, mo. parang package deal, di ba? Grabe. Pati nga minsan sa Diyos, pati na rin sa sarili mo minsan. Totoo po, ganun po nangyayari kasi pag nagalit ka rin, bakit pinapayagan? Yung asawa niya yan? Bakit pinapayagan ng kapatid yan? Bakit? Eh, siya lang naman ang problem. Do not allow that to happen. At habang sinusubukan mong mahalin ang mahirap mahalin sa pamilya mo, napoprotektahan mo ba ang puso mo? Yan ang tanong. O unti-unti ka nang kinakain ng sama ng loob o bitterness? Yun po ayaw nating mangyari. Kasi may mga pagkakataon po, tunay, malinaw, mali sila. Oo. Pero ikaw yung galit, ikaw yung masama ang loob, ikaw yung punong-puno ng po. Sila mali eh. Bakit ikaw yung nagdudusa? Ikaw hindi makatulog sa gabi. Problema po yan. Ay, nako. Kasi kapag pinayagan mo nga, madrain ka. Sirain ka ng difficult relative, yung karakter mo, dalawang buhay na ang nasira. Totoo. Di ba? Hindi lang sa kanila, pati sa iyo. Kaya dapat marunong ka rin magpatawa. Yan po, napakipura. Diba? Naalala ko po yung sinabi ni Anne Lamont. Not forgiving is like drinking a rat poison and then waiting for the rat to die. Matindi ba? Isipin nyo, ikaw yung uminom eh. Ba't siya mamamatay? So, pero totoo po yan. Bitterness punishes the one carrying it. Tandaan niyo po yan. Totoo yan. Kaya ang practical application, bantayan mo ang inner conversation mo. Yung mga, sabihin na pag kinakausap mo sarili mo, walang iya siya, no? Hindi. Ano yung dapat kong itama? Malibay pa yung trato ko. Hindi yung palaging nakatingin. O napatawad ko ba siya? Bantayan mo rin yung paulit-ulit mong iniisip tungkol sa kanila. Kasi pwedeng wala ka sinasabing pangit,
Pero yung isip mo, ang dami ng pangit. I-rehearse mo. Bantayan mo rin yung tono ng puso mo kapag pangalan na nila yung nababanggit. Naiinis ka ba? Yan. So pag ganun po, ibig sabihin, apektado na kayo. Sana wala pa kayo doon. Kakaintindihan po tayo. Sana po marami-rami kayong natututunan sa ating pinag-usapan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia! Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para kung sakaling mahalin yung mga taong mahirap mahalin. Pero kailangan natin silang mahalin. Sa ating episode na Loving the Unlovable. Our review. Sabi natin kanina, number 1, accept that some people in your family are hard or difficult to love. Number 2, understand that hurt people hurt people. Number 3, remember, it is not a test of who they are, but a test of who you are. Number 4, protect your heart from bitterness. Number 5 Number tayo. 5, no? If it's getting worse, Dumating na sa puntong talagang medyo na-apektuhan ka na. give feedback with kindness. Ano ibig sabihin po? Loving difficult relatives does not mean pretending everything is okay. May mga pagkakataon talaga hindi okay. Darating ang point na kailangan mong sabihin ang nararamdaman mo sa tamang paraan at sa tamang panahon. May disclaimer ha, tamang paraan at tamang panahon. Hindi lang, isa pang disclaimer. Gagawin niyo po to pag dumating na kayo sa puntong nagawa niyo na ibang mga bagay na tinuro namin sa inyo. And it seems it's not improving. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga naaayos. Baka ang dapat talagang gawin, pag-usapan. Correct. Kasi totoo yan. Kasi may mga pamilya na ang tawag sa peace ay suppression. Walang nagsasalita, pero puro sama ng loob, di ba? Malamang alam niyo ibig namin sabihin. Oo, walang confrontation, pero nako, Galit na galit sa isa't isa, irita sa isang isa. May mga ganyan pong pamilya. Parang kung ikaw hindi mo kilala yung pamilya nyon at nakatingin ka sa labas, mukhang okay naman sila. Pero silang nasa loob, alam nilang may hostility. Oo, hindi, kumbaga dahil ba gusto mong maging mabait, umiiwas ka na lang sa katotohanan ng kailangan mong sabihin. Minsan, ang problema sa maraming pamilya ay puro pakikisama na lang, pero walang honesty. Kaya tuloy, ang bitterness ay tahimik na lumalaki. Take note ha, gagawin nyo lang to pag dumating na kayo sa puntong talagang bitter na kayo, inis na kayo, galit na kayo, parang apektado na yung relasyon nyo bilang magkapamilya, you might need to give feedback. Pero kung nandun ka pa sa puntong nasusolusyonan mo pa, okay naman na response mo and everything, di na aapektuhan ang relasyon nyo, okay pa kayo, you don't need to do this. Sabi nga ng Ephesians 4 verse 15, speaking the truth in love. Ang ganda niyan, di ba? Dahil hindi lang truth, dapat hindi lang love, dapat truth in love. Yan ang mahirap, pero yan ang tamang gawin. So, ibig sabihin, dumating na kayo sa puntong kailangan nyo sabihin. Very good. Pero huwag nyo pong sasabihin lang. Speak in love and kindness. Kailangan mapadala mo itong mensahe ito na alam nilang dahil sa pag-ibig at ginagawa mo ito sa tamang paraan. At kapag kailangan mong magsalita, be clear, pero kalmado. Di ba? Huwag mong iponin tapos sasabog ka na lang sa maling araw at maling tao. Ay nako, wag din puro smile habang kumukulo ang loob mo. So, paano nyo, siguro tatanong nyo, paano gagawin? Isang paraan po is, kami palagi tinuturo namin as counselors, wag kang lalapit sa kanya at bibigay mo lahat yung naramdaman mo. Delikado yun. I would suggest, kung talagang meron kang issue, I would suggest, write a letter, pwedeng send by text, send by email, basahin mo yung text bago nyo padala. At mararamdaman mo bago mo padala, mali, edit. Kung di ka sigurado, ask somebody na nakakaunawa dito, pabasa, pa-edit. Kasi po, yung nakasulat na i-edit, pero yung sinasabi, hindi, baka mapagsalita ka ng isang bagay na sa lagay na umayos, lalo mo. Oo. At ang pinaka-importanting step na, ask God's help. Nako, kaya mong tiisin sandali. Kaya mong magpigil paminsan-minsan. Pero kung long term na, alam niyo po ibig namin sabihin doon, paulit-ulit lang, di naman nagbabago, hindi na yan kaya ng powers mo.
kailangan mo ng Diyos. Totoo yan. Kasi kadalasan ito'y nakakalimutan eh. Ito ang spiritual challenge. Umaasa ka ba sa natural mong lakas para mahalin ang mahirap mahaling pamilya o humihingi ka ng tulong sa Diyos para baguhin ang puso at ang response? Linawin niyo po, pananalangin kayo, babaguhin po kayo, hindi po sila. Yes. Babaguhin po yung puso mo at response mo, and eventually, papanalangin niyo po din sila. Kung dumating na po kayo sa puntong parang hindi nyo na kayang mahalin yung hindi nyo dapat, yung mga taong dapat nyo mahalin, I have a good news for you. That's the love of God. May pag-ibig po ng Diyos na pwede nyo hingin, tulungan kayo ng Diyos para patuloy mahalin yung mga taong kahit mahirap man. Tsaka isipin mo, pamilya mo to. Sabi nga sa Matthew 5:44, love your Nako. enemies and pray for those who persecute you. Kung yan ang standard ng Diyos para sa enemies, ganun din kaya sa pamilya mo. 'Di ba? Hindi madaling utos yan, pero kailangan gawin natin yun. So, kung meron man po kayo isang dapat gawin sa araw na to, panalangin niyo po yung mga kapamilya niyo. Panalangin niyo na tulungan sila ng Diyos, panalangin mo tulungan sila sa mga nila mga hurts, may mga hurts sila. But pinaka-importante, panalangin mo sa Lord na ikaw tulungan ka ng Diyos kung paano makisama sa kanila. At malinaw na binanggit ng Galatians 5, verse 22 to 23, yung fruit of the Spirit. Yung love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pansinin mo yan hindi lang love. Kailangan mo rin ng patience, gentleness, and self-control. Lahat yan kailangan sa family tensions. At lahat po ng yan, pwede nyo hingin kay Lord para maibigay nyo sa ibang tao. Kaya ipanalangin mo specifically ang family member na mahirap mahalin. Hindi yung fake na prayer, honest prayer. Lord, nahirapan ako, tulungan mo ko. Tulungan mo kong magmahal ng may katotohanan, wisdom, at grace. Minsan, ang unang miracle ay hindi agad magbabago yung relative ng Oo. Minsan, ang unang miracle ay nagbago ang respond mo sa problema sa mga taong mahirap. Oo. Lumalim ba yung character mo? Luminaw ba yung boundaries mo? Lumambot ba ang puso mo nang hindi nawawala ang backbone mo? Ganda Diba? po yan. Okay, recap lang po natin yung ano yung mga dapat gawin para mahalin ng mga taong mahirap mahalin. Dahil kailangan silang mahalin. Okay, tandaan nyo to. Number 1, accept that some people in your family are hard or difficult to love. Number 2, understand that hurt people hurt people. Number 3, remember it's not a test of who they are, but a test of who you are. Number 4, protect your heart from bitterness. Number 5, if it's getting worse, give feedback with kindness. At number 6, hingin mo ang tulong ng Diyos. Mga kaibigan, tandaan nyo ito. Madaling magmahal kapag mabait ang kaharap mo. Madaling maging kind kapag kind din ang kausap mo. Pero ibang usapan na kapag ang kaharap mo ay asawa mo, magulang mo, kapatid mo, in-laws mo, kamag-anak na matagal na may kakasama ang loob, nagbibigay sa'yo ng stress at irritation. At doon nasusukat ang lalim ng character mo. Hindi sa pakikitungo mo sa easy people, kundi ang pagresponde mo sa mga taong malapit sa iyo, pero mahirap kasama. Kaya wag mong isipin na dahil pamilya sila, exempted ka na sa growth. Minsan nga, ang difficult family members ang ginagamit ng Diyos para ipakita sa iyo kung gaano pa ang kailangan mong lumalim, kailangan mong mag-grow in love and in grace. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon, ha? At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer time. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin na pwede palang mahalin ng mga taong even hindi ka mahal-mahal. Pero higit sa lahat, salamat po sa pagkapaalala niyo sa amin. Mas importante po how we respond to these people. At doon po nakikita yung tunay na pagmamahal na nanggagaling sa inyo. Gabayan niyo po kami at sana po kami mag-responde ng tama sa bawat sitwasyon. Lahat ay tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay, ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda